Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking! Brave 18 ayaw papasukin sa Senado. Nagkaroon ng panandaliang pagkaantala sa pagpasok sa Senado sa grupong Brave 18 nitong Lunes, Hunyo 8, matapos umanong sabihan na kailangan nilang magkaroon ng QR code bago makapasok para sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ano ba ito? QR code. Ang alam ko, QR code, ginagamit yan nung pandemic. Right ngayon, may pandemic. Ano ba yan? Ayon sa ulat, dumating sa Senado ang grupo kasama ang kanilang abogado na si Attorney Libito Baligod upang dumalo sa pagdinig kaugnay ng mga aligasyon sa flood control projects at iba pang kontrobersyal na testimonya na nauna nang inilahad sa mga pagdinig. Ngunit ayon kay Baligod, hindi umano nakasaad sa kanilang natanggap na imbitasyon na kailangan pa nilang kumuha ng QR code bago makapasok sa Senado. Ano ba naman ito? Noong una, nagbabala si Senator Erwin Tulfo na kapag hindi mag-attend ang mga Brave Marines sa hearing niya, baka ma-cite in contempt sila. O ngayon na nag-attend. Bakit? Hahanapan mo pa ng QR code at hindi nga na nakalagay sa sulat. Ano ba itong kalokohan? Sabi ni Attorney Baligod, ang imbitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Tingnan ninyo. Pinaliwanag din ni Baligod na huli na nilang natanggap ang imbitasyon at marami sa mga dating sundalo ay nagmula pa sa iba't ibang probinsya upang makarating sa Senado. Ayon sa abogado, ang imbitasyon kasi na pinadala sa amin, natanggap ko na lang noong June 4, alas 8 ng gabi. Nakauwi na sa mga probinsya yung ibang mga 18 soldiers noon. So, kinausap ko pa sila na kung maaari, bumalik sila. Ikwinento rin ni Baligod na isa sa mga miyembro ng grupo ay nagmula pa sa isang sensitibong personal na sitwasyon upang makadalo sa pagdinig. Ang huling dumating na hinintay namin, si Walter Manalansan, iniwan niya yung wake o yung burol ng kanyang kapatid para lang makarating at makapunta kami rito. Sa gitna ng usapin, nilinaw naman ng Senate staff na maari pa ring makapasok ang grupo basta makumpleto lamang ang kinakailangang proseso. Ano bang proseso? Grabe naman, oy. Ayon sa Senate staff, makakapasok naman po, kailangan lang po talagang mag-QR code. Bilang tugon, sinabi ni Baligod na kung agad umanong pinaalam ang naturang requirement, na iwasan sana ang pagkaantala. Kung sinabi ninyo sana kaagad sa imbitasyon na kailangan ng QR code, hindi kami madidelay. Ang insidente ay naganap habang nagpapatuloy ang kontrobersya sa Senado kaugnay ng magkatunggaling kampo sa parehong nagsasagawa ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa kabila ng pagkaantala, tinuloy ng Brave 18 ang kanilang pagdalo sa Senado kung saan inaasahang muli nilang ilalahad ang kanilang mga pahayag at aligasyon hinggil sa umano'y mga anomalya sa flood control. Hindi pinapasok. So mamaya, magbibigay ako ng update kung ano bang nangyari, nakapasok na ba o hindi. But anyway, makikita mo yung inefficiency ng ating gobyerno. Blue Ribbon, nagpadala. Baka hindi alam ng Blue Ribbon Committee ang patakaran sa loob ng Senado, kailangan mo mag-QR code. Ako, ilang beses na akong nabiktima niyan. Noong 2024,
kaming mag-asawa, mga senior citizen na kami, hindi kami marunong sa technology, mga ganyan. Nakapasok na kami, lumusot na kami sa immigration. So doon na kami sa aming airlines. Tinanong kami ng mabuti na lang, mabait yung, kalimutan ko na yung airlines. Sir, ma'am, do you have a QR code? O, hindi wala QR code, o travel, e-travel pala. Ganun ba yun? E-travel. Napatunga nga kaming mag-asawa dahil hindi namin alam na bago kami makasakay sa eroplano, ay hindi pala, bago kami pumasok sa immigration desk, bago kami sasalang, nung nag-check in na kami, tinanong kami kung may e-travel. Nakatunga kaming mag-asawa dahil wala kaming e-travel. So, mabuti, accommodating yung staff ng airlines na yon at tinulungan kami. Mabilisan. Kinuha ang aming mga data, kung ano-ano, ginanong nila. After mga, siguro, naantala kami, 30 minutes. Ayun, nagkaroon na kami ng e-travel. Pagpunta namin sa immigration, pinakita yung aming e-travel, tinignan naming mga documents, pasok. So, ganyan yan dito nangyari. QR code lang. Grabe naman eh. So, sana hindi na ito mauulit at abangan nyo mamaya ang update. Ano ang nangyari? Nakapasok na ba? Nagharap-harap na ba Erwin Tulfo and Brave Marines? Exciting. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ora ni ang balay sa tabangan namo ugero. So napulo sila ani nga puyo, ikaunsi ang mama nga nakigpuyo lang dire sa ilang balay. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an nga balay sa iyang atop nga yero. So kaulanan na gyud sila. So muna nagidag kuon sa buslot sa ilang balay. So karon atong bisitahon ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan karon sa tabang siya nga yer. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan. So mo na pod ni ang yero nga gitabang sa iya ha. Makaatop na ni siya karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita nato nga nakaatop na gid sila sa ilang balay nga gipatindog. Matasun nga mat sa Ginoo nagtabang sa sun nga nagbalay na ko. Dili na ko makigpuyo sa kan. Inaanak ko'y balay. Dili na ko makigpuyo sa akong ginikanan. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa katuig. Isa ka tuig. So pila mo nga nagsuon nga nakigpuyo lang sa imong ginikanan? Napulo. Napulo mo. So isa lang kabalay inyong gipuy-an. O mat sa tabang nga kabalay na ko karon. Pang tabang di ko kabalay. Salamat sa Ginoo nga nagbalay na ko.
Salamat kaayo.